punta natin yung isa pang issue na medyo bumabagabag po sa maraming bansa sa buong mundo, lalo na at yung WHO ay meron pong ginawang anunsyo na hindi lang porket yung outbreak ay nangyayari sa isang lugar ay hindi pwedeng hindi maapektuhan yung ibang mga parte ng mundo. No? So puntahan natin yung issue po ng Ebola. Naka-alerto nga po kasi ang Department of Health natin matapos itaas ng World Health Organization ng international emergency dahil sa panibagong Ebola outbreak sa Congo at sa may Uganda. Ibig po sabihin, may chance pong kumalat yung sakit sa kalapit nito mga bansa o yung mga meron pong mga nationalities na nandun sa mga area na yon na traveling pabalik sa kanilang mga lugar. Ano po? Kaya pinaghahanda na po dyan ang buong mundo. Umabot na po sa 87 ang nasawi dahil sa Bundibugyo species ng Ebola o BDBV. Habang lagpas 300 cases na po ang naitatala. Nilinaw po ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, ang BDBV species ng Ebola ay nanggaling sa body fluids mula sa mga hayop. Nagsisimula raw ito mula sa dry symptoms tulad ng headaches, flu o lagnat. Kasunod niyan ay ang wet symptoms tulad ng diarrhea at hemorrhage o pagdurugo. Tiniyak naman ni Domingo na sapat ang kagamitan ng ahensya para ma-detect ang naturang Ebola species kung sakaling makapasok nga ito sa ating bansa. Samantala, idadagdag ko na po dyan, mga kapatid, yung mga learnings. Kasi hindi lang naman ito yung first time na magkaroon ng ganyan, ng crisis because of Ebola. Pero galing tayo sa pandemic which is COVID-19. So yung independent panel po, si dating Prime Minister Helen Clark ay sinasabi na natutuwa sila bilang panel na itong WHO ay agad na kumilos for declaration para mapaghandaan ng mga bansa po yan. Pero ang sabi niya, the world must now respond with the speed and solidarity that this emergency demands. Kasama doon ang resources, expertise, cross-border coordination, and critically, diagnostic capacity ng lahat ng mga bansa. Sana nga, handa na tayo. Sana.